Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ah, Bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon. At kami muli mo pinagtipon-tipon Panginoon, pinagsama-sama Panginoon upang dumalangin at lumapit sa iyong banal na trono Lord God. Sa gabing ito humihingi kami ng kapatawaran Panginoon sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan Panginoon. Lahat ng bagay na naisip, nasabi at nagawa namin laban sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming dila, ang gawa ng aming mga kamay, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyo. Alisin mo po ang lahat ng inis, galit, puot, inggit, selos, pride sa aming puso, Panginoon, at palitan mo po yun ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. I pray, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran, sa iyong liwanag, Panginoon, at tunay nga na, Panginoon, na ikaw po ang magsalita sa amin, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ikaw lamang po ang maramdaman at ang presensya mo lamang ang siyang kumilos sa bawat isa, Panginoon. At maranasan namin ang pag-ibig mo. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge sa mga salita mo, Panginoon, na ibabahagi mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. And I pray, Lord God, na tunay nga na ikaw lamang ang aming mapapurihan at maitaas. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, start na po tayo. Dako po tayo sa aking favorite verse. Ito po yung aking pinaka-favorite verse at ito po yung testimony ko po sa buwan na ito. Dahil ito po yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Punta po tayo sa James 1:2-5. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen. Glory to God sa salita ng Diyos. Yun po no, sinabi po sa atin ng Panginoon na magalak daw po tayo. Napakahirap pong magalak kapag ka po dumaranas ka sa mga pagsubok. Pero dahil po tayo'y mga anak po ng Panginoon at lagi po nating naririnig yung mga salita na to, itunuturo po sa atin ng Panginoon yung kung paano tayo nagiging magalak. Hindi po kagaya dati na hindi pa po tayo Kristiyano, sakada nagkakaroon po tayo ng problema. Grabe na po yung stress sa buhay natin. Pero mula nung naging verse ko po ito, mula nung naging paborito ko po itong verse na ito, talaga pong nai-apply ko siya sa buhay ko na dati po kapag ka po nagkakaroon ako ng mga pagsubok, grabe po talagang umiiyak ako at natatakot ako. Although nakakaramdam pa rin ako ng konting takot. Pero ang Panginoon po kasi nagpapadala po siya ng tulong, di ba po? Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 12:9. Sabi nga po dito, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ganun po, di ba po? Kapag ka po tayo dumaranas ng pagsubok o mahina, doon po nakikita yung yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin, di ba po, napapapurihan po natin siya. Nakikita po sa buhay natin na kumikilos po ang Panginoon, di ba po? Kagaya ko po sa sitwasyon ko po ngayon, totally, kung ako po yung noon, talagang siguro iba, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero ngayon po, sa nangyayari po sa akin ngayon, na dumaraan nga po ako sa konting pagsubok, para sa akin po konti lang. Pero masarap po kasi sinabi nga po ng Panginoon, di ba po, na ang pagsubok daw po ay nakakapagpatatag ng pananampalataya. So kapag tayo po mga kapatid ay dumaraan sa pagsubok, lalo po tayong kumakapit sa Diyos. Lalo po natin tinatawag ang Diyos. Kaya po yung mga pong pagsubok na dinaranas po natin, pinahihintulutan po yan ng Panginoon sa buhay natin para malaman po ng Panginoon na mananampalataya tayo sa Kanya, magtitiwala tayo sa Kanya, sasamba tayo sa Kanya, di ba po? Kasi talaga yung iba kapag ka
nagkaroon ng problema. Ako po ganun noon, ang tinatawag ko kagad si Bombay, si Lending, di ba po? As in ngayon, nakikita ko po yung kapangyarihan, nakikita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Nung start ako na nagpa-check up na, dahil, di ba sabi ko nga po, nahihirapan na po ako, hindi ko na po kaya yung nararamdaman ko, pero hindi po halata. Kasi kaya ko pong tiisin at saka hindi ko naman po kailangang ipakita kaya ayaw na ayaw ko nga pong umiiyak kasi iyakin ako. Matapang ako pero iyakin po ako na ayoko pong isipin na ganun. Nung nagpa-check up po ako, sunod-sunod sa labas muna, hindi sa James, sunod-sunod yung naging hiningi nila sa aking laboratory. Alam niyo po ba yung provision po ni Lord, kung paano binigyan niya ako ng mga tao, binigyan niya ako ng mga bagay, kumilos siya talaga sa buhay ko kung paano naganap yung mga bagay na naganap. Kagaya po niyan, hindi ko expected na may kidney stone ako kasi akala ko lang, dinudugo lang ako. Di ba po? So, yung mga doktor po, instrumento po sila ni Lord para magamot, malaman mo, hindi ka dapat panghinaan. So, masaya po ako na nalaman ko na may ganun kasi magagamot, di ba po? Tapos yun, nung pina-ultrasound nila ako sa kidney, doon din nalaman na malaki na pala yung mayoma na kailangan na pala siya talagang operahan. Totally po, nung nakaraan, kaya hindi ako pa noon pa-opera kasi natatakot po ako. Pero ang Panginoon po, nagpapadala po siya ng mga tao, ng mga anghel niya na magpapalakas po ng loob natin na yung mga sugo niya po na bibigyan niya po tayo ng wisdom kung paano po na lalakas ang loob natin. Kasi minsan kahit na po nasasabi natin na nananampalataya tayo, nakakaramdam pa po tayo minsan ng konting takot. Meron po ba sa inyo hindi nakakaramdam ng konting takot? 'Di ba po? Ako nananampalataya po talaga ako sa buhay ng pamilya ko. Talagang ang Diyos lang ang kumikilos kasi wala po akong pera, wala po akong trabaho. Yung sinisweldo ng mga anak ko kulang pang pambili ng pagkain at pambayad ng mga bills sa bahay. Pero glory to God, kitang-kita ko po kung paano pong kumikilos ang Panginoon sa buhay namin. Kaya nga sinabi niya nga po rito, di ba? Kung kailan ka mahina, lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi makikita po ng iba na yung Diyos kumikilos sa buhay mo. Alam ng mga tao na wala kang pera, na wala kang ganito, wala kang kakayanan. Pero magugulat sila na, saan ka kumuha ng ganito? Saan ka kumuha ng ganyan? So yung Diyos, nagpapadala po siya ng mga daluyan ng pagpapala o yung mga tao na kinakausap ng Panginoon kung paano ka po tutulungan ng Panginoon. Di ba po? Sabi din po dito sa Matthew 6:8. Pasensya na po, medyo mabilis po ba ako magsalita? Hindi po kasi ako sanay magsalita ng mabagal. Yan. Sakto lang Sabi po. po, sabi po dito sa Matthew 6:8, huwag niyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hilingin sa kanya. So, di ba po, sinabi po ng Panginoon dito na alam na po niya, bago pa po natin ibuka yung bibig natin, alam na po ng Panginoon kung ano po yung mga kailangan natin, di ba po? Ang hinihintay lang po ng Panginoon natin is makita po na nagtitiwala tayo sa Kanya, nananampalataya po tayo sa Kanya. Kasi nga po, di ba, lahat po ng bagay sa mundo is naayon sa iyong pananampalataya, kung paano mo matatanggap ang pagpapala ng Panginoon, kung paano mo makikita ang pagkilos ng Panginoon, kung paano lahat matatanggap mo, mabibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil lahat po yan ipinangako po sa atin yan ng Panginoon, di ba? Sabi rin po dito sa 1 Peter 1:7. Ay, asa na ba yun pala? Mig, tulungan mo nga ako, hindi ko makita. Ay, ito na, nakita ka na. 1:7. Pasensya na po kayo, medyo malinaw po yung mata ko eh. Ang sabi po ng Panginoon, ang gintong nasisira ay ipinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa ginto. Ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus, di ba po? So, pinadadaan po tayo ng Panginoon sa mga, pinahihintulutan po ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema. Kasi doon po nasusukat ng Panginoon yung pananampalataya natin eh. Kung paano po talaga tayo nananampalataya sa Kanya, kung talaga nga po talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi sabi nga po di ba minsan ng mga ibang pastor natin na nagsasalita sa harap marami pong Kristiyano pero
hindi naman po lahat naniniwala sa Panginoon o nakakasunod sa Panginoon, di ba po? So, naayon po lahat sa pananampalataya natin, nakatalikod man, nakaharap ang Panginoon. Alam po lahat ng Panginoon ang ginagawa natin. Sabi nga po, di ba, ni Pastor Jimmy nung nakaraan, na yung secret natin ng Panginoon lang ang nakakaalam. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga pagsubok na dinaranas natin, di ba po, lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Alam po natin yan na mga pagsubok na ibinibigay po sa atin ng Panginoon ay hindi po ibinigay sa atin na hindi dinanas ng iba. At hindi po ipagkakaloob sa atin yan ng Panginoon na hindi po natin kaya. Dahil sa bawat pagsubok po na dinadaanan natin, kasama po tayo, ay kasama po natin ang Panginoon. Di ba po, yung footprints in the sand po, 20 footprints yun, di ba? Tapos sabay, bandang maya-maya, isa na lang, akala mo nag-iisa ka na, pero karga ka na pala ni Lord. Kasi mahal na mahal ka niya. Hindi niya hahayaan na mahirapan ka, hindi niya hahayaan na masaktan ka, hindi niya hahayaan na mapahama ka dahil ikaw na nananampalataya sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang biyayang ipagkakaloob niya sa iyo, kung ano yung mga pangangailangan mo, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan. Kaya yung mga nung nakaraan po, kailangan ko ng pampato de eco. Totally meron akong nahiraman, pero yung perang nahiram ko hindi ko nagamit. Kaya maibabalik ko siya sa nahiraman ko. Kasi merong nag-provide. Glory to God. Diba po? May nag-provide na makapagpatuo de eco ko kahapon. At kahapon po, nakakita kami agad ng heart center na makakapagpato de eco agad at nakuha ko kagad yung result. Kasi grabe, nagugulat ako eh. Kasi talagang yung ginagawa po ng Panginoon, namamangha ako. Hindi po ako nag-aalala, hindi po ako nahihirapan. Mukha nga po ako walang sakit, di ba? Kasi ako hindi ko po i-declare na may sakit ako. Kapag kasi sila, mga anak ko, nag-aalala sa akin, isa lang sinasabi ko para hindi sila matakot. Uy, huwag kayo matakot, di pa ako mamamatay, mag-aasawa pa ako. Pero joke lang po yun, syempre. Para yung mga anak ko po, nininervous sila, nakikita ko na natatakot sila. Pero syempre, kung ikaw yung ina, ipakikita mo sa mga anak mo na nanghihina ka, natatakot ka, buong pamilya na lang kayo nanghihina, natatakot. Sa pamilya po namin, ako po yung kumbaga pinakaulo ng pamilya namin. So, kailangan makita ng buong pamilya ko yung katatagan ko, yung pananampalataya ko, yung pagtitiwala ko, para yung buong pamilya ko po simula sa nanay ko hanggang sa mga anak ko, ganun din ang mangyari na maging matatag sila, wag silang matakot, umasa sila sa Panginoon. Kasi lagi ko sinasabi sa mga anak ko at sa pamilya ko, huwag ka mag-alala sa bayarin. Sabi ko ganyan sa ospital. Kung ano, si Lord ang bahala dyan, di ko iniisip yan. Diba? Nakikita ng pamilya ko paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, punta din po tayo sa Philippians 4:6. Wala na naman. 4:6. Sabi din po dito, no, huwag kayong mabalisa sa huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun po, di ba po, ibinilin po ng Panginoon natin yan na huwag daw po tayo mabalisa. So bakit pa po tayo mag-aalala? Meron po tayong Diyos na nangako sa atin. Sinungaling po ba ang ating Panginoon para pangakuan ka? Sinungaling po ang mga tao pero hindi po ang Panginoong Diyos. Wala pong sinabi o pinangako ang Panginoong Diyos sa atin na hindi niya ginawa. Kaya lang po, hindi po natin nakikita. Tayo po mga tao, kahit po nakikita na natin na may ginagawa ang Panginoon, hindi po tayo nagpapasalamat o hindi po natin na-appreciate yung mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya kahit ano pong bagay, maliit man o malaki, ipasalamat po natin sa Panginoon. Dahil lahat po ng bagay dito sa lupa, siya po ang nagbigay. Siya po ang may gawa. Kaya lahat po, ultimo po buhay natin, hininga po natin, ultimo po tayo. Siya po ang gumawa. Kaya dapat po dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon. Sa araw-araw na gumigising po tayo sa umaga, malakas tayo. Sa araw-araw na kumakain tayo, nakakasurvive tayo. Lalo pa kapag meron tayong mga blessing, dapat po ipasalamat po nating lahat sa Panginoon. Kasi masaya po ang Panginoon kapag tayo po yung nagpapasalamat. Halimbawa po, ikaw po, sample lang po, di ba? Tinulungan mo kung may binigay ka sa akin, tapos hindi naman kita pinasalamatan. Siyempre kahit pa paano,
makakaano ka, grabe naman 'to, hindi marunong magpasalamat. Simpleng thank you na nga lang, 'di ba? Gano'n din po ang Panginoon. Gusto po ng Panginoon na ino-honor natin siya. Gusto po ng Panginoon na pinasasalamatan natin siya. Gusto po ng Panginoon na siya ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya 'yun po, ang Panginoon po yung laging nagpapatatag sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi totally po, kitang-kita ko po kung papaano kumikilos ang Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, at sa buhay po nating lahat. Kasi po, hindi lang naman po ako dumaranas ng mga ganitong pagsubok. Iba po, hindi ko naman po sinasabing dumanas din po kayo. Ibig ko sabihin, marami pong mga tao o kapatiran na mas nauna pa pong dumanas sa akin ng mga bagay na ah, ikinahihina o ikinababagabag ng iba. Kaya, yun po mga kapatid, no, patuloy lang po tayong manampalataya sa Panginoon, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon dahil totoo po ang Diyos na buhay natin na nangako sa atin sa lahat ng bagay po na kailangan natin. Ang Diyos lang po ang tanging pag-asa natin. Siya po ang ating Diyos, ang Hari, siya po ang ating manggagamot, siya po ang ating provider, at higit sa lahat, siya po ang ating buhay. Kaya yun lang po, no? Maraming salamat po sa gabing ito. Amen. Glory to God Amen. po.